Madugong labanan ito. Brutal na gilingan ng karne kung saan pinapadala ng Rusya ang mga sundalo nila. Ang Pokrovsk ay naging bangungot na bumabagabag sa panaginip at nagnanakaw ng kaluluwa. Akala ng Rusya kanila na ang lungsod kaya umasta silang parang kanila ito. May nangyaring masama sa Rusya sa Pokrovsk na nagdulot ng pagkamatay ng mga sundalong Ruso. Noong Pebrero siya muling tinangkang atakihin ng Rusya ang Pokrovsk. Walang kakaiba doon. Isang araw bago nito, nagkaroon ng 312 nasagupaan sa buong Ukraine, kung saan 72 dito ay naganap sa Pokrovsk na direksyon. May kakaiba sa pag-ataking ito. Mas malaki ito at binubuo ng maraming mobile assault groups na bumubuo ng isang buong assault company na may kagamitang militar. Hindi ito tipikal na pag-atake. Pinaghandaan ito ng Russia at ibinuhos nila ang lahat ng kaya nila. Sinusubukan nilang magtagumpay sa lungsod na naging libingan ng kanilang sundalo ng mahigit 1 taon. Maaaring nagtagumpay sila kung hindi binantayan ng Ukraine ang bawat hakbang ng pag-atake. Hindi inaasahan ng mga puwersa ni Putin na minamanmanan sila ng Spartan unit ng Ukraine. Ayon sa Kiev Post, na-detect ng Spartan unit, aerial reconnaissance ng Ukraine, ang kilos ng mga Ruso, kaya naagapan ito. Upang tuluyang wasakin ang opensiba ng mga Ruso bago pa magsimula, winasak nila ang buong assault company ng Russia pati ang kagamitan nito. Hindi ito naging laban kundi madugong tagpo na nagsilbing babala sa puwersa ng Russia na ang sino mang papasok sa Pokrovsk ay hindi na makakabalik ng buhay. Nauunawaan na ito ng Russia at pinag-uusapan ng kanilang tropa ang Pokrovsk. Ang pagpasok doon ay parang hatol sa kamatayan. Babanggitin pa natin iyan mamaya. Hindi lang sinabi ng Ukraine na winasak nila ang assault company, pinatunayan pa nila ito. Iniulat ng Ukraine sa Telegram na naubos ng Russia ang lahat ng inilaan nito para sa pagsalakay sa Pokrovsk sa loob ng 2 araw. Ang Spartan unit ang sentro nito. Dahil sa kanilang mga drone, nakita natin ang sinapit ng mga kawal ni Putin na hindi pinalad. Sa 1 minutong video na ibinahagi kasabay ng post sa Telegram, paulit-ulit nating nakikita ang parehong kwento na nangyayari. Parang multo sa gabi ang mga drone at di alam ng mga sundalong Ruso at gamit nila sa labas ang paparating na panganib. Paulit-ulit bumabagsak ang mga first-person view drone at naguhulog ng pampasabog habang minamatyagan ng reconnaissance drone ng Spartan unit hanggang tamaan sila. Ang mga sundalong nagtatago sa lilim ng puno ay natutuklasan ang tunay na kahulugan nito. Pagdating ng taglamig at nawala ang mga dahon, lantad na rin sila. Ibinabagsak ang pampasabog sa mga hindi kayang abutin ng drone. Hindi ito labanan, kundi makatarungang masaker ng mga sundalong Ruso na akalay makakapasok sa Pokrovsk. Sa wakas, nasakop ang lungsod na matagal nang gustong kunin ni Putin mula pa tag-init ng 2025. Marami sa eksena sa video ng pinagsamang puwersa ay sobrang brutal at madugo para sa YouTube, pero alam natin ang kinalabasan. Ayon sa Kiev Post, ang isang Russian assault company ay karaniwang may 45 hanggang 300 at 60 tauhan, depende sa uri ng unit. Kahit sa mababang bilang, matindi ang pagkatalo ng Russia, kasama ang mga kagamitan. Napahina ng Ukraine ang posibleng pagsalakay ng Russia sa Pokrovsk. Kapag sinabi nating may masamang nangyari sa Russia sa Pokrovsk, hindi lang natin tinutukoy ang pagkasira ng kanilang mga sundalo, kundi pati na rin ang pagbagsak ng morale ng mga sundalo dahil sa Ukraine. Alam nilang mas malamang pang makita nila ang kabaong kaysa sa lungsod na sasakupin. Hindi masaya ang mga tauhan ni Putin at nagrereklamo sila sa nangyayari sa kanila sa Pokrovsk. Hindi na nakakagulat dahil sa dami ng namamatay nila sa kamay ng Ukraine. Malalaman mo kung gaano kasama ang kalagayan ng Russia sa nawawalang harapan sa lalong madaling panahon. May 2 pangunahing problema. Bukod pa sa laging naroroon at mapanirang first-person view drones ng Ukraine na kinakaharap ng puwersa ng Russia sa Pokrovsk front. Isiniwalat ito ng isang hindi pinangalanang miyembro ng serbisyo ng Ukraine na may Telegram channel na military. Ibinunyag ng isang miyembro ng serbisyo na hindi lang Ukraine ang lumalaban sa Russia sa Pokrovsk. Pinahihirapan din ang mga sundalo ng multo ng general na taglamig at ang mahiwagang puwersang iyon ay hindi pabor sa Russia. Ang mga supply ay nasa pinakamababang antas at ang mga Ruso ay matagal nang nakaupo sa kanilang mga lungga ng ilang linggo.
Madalas maputulan ng bahagi ng katawan ang kalaban, kaya hindi na sila naililikas. Paliwanag ng kasapi ng serbisyo. Digmaan ito ni Putin. Pinapadala niya ang libu-libong sundalo sa Pokrovsk Axis, pinaghihintay sa malamig at basang putik bago ipamartsa sa kamatayan. Marami ang di na nakakarating sa martsa. Kapag nalaman mo ang lamig sa Pokrovsk at epekto ng frostbite, maiintindihan mo kung bakit. Sa panahon ng paggawa ng video na ito, ang temperatura sa Pokrovsk tuwing araw ay umaabot sa nakakakilabot na -3 degrees Celsius o mga 26.6 degrees Fahrenheit. Kung hindi nilalamig ang mga sundalo ng Russia dahil sa mga bangungot tungkol sa impyernong Pokrovsk, nilalamig sila sa nagyayelong hangin na yumanig sa katawan nila. Pinakamasama, ang matinding init sa araw ang pinakamahirap para sa sundalong Ruso pagdating ng gabi. Sa araw ng paggawa ng video na ito, tatabunan ng mga ulap ang kalangitan at babagsak ang temperatura sa Pokrovsk hanggang sa nakakamatay na -17 degrees Celsius o 1.4 degrees Fahrenheit lamang. Hindi pansamantalang temperatura ang nararanasan sa Pokrovsk dahil taglamig pa rin. Ito ang araw-araw na dinaranas ng mga sundalong Ruso. Hindi na nakakagulat na ganito kalala ang frostbite ng mga tao, at kapag ang isang sundalo ay nagkukubli sa isang trinsera na wala namang tunay na proteksyon laban sa lamig, parang mas malupit pa ang kamatayan dahil sa frostbite kaysa sa mapatay ng isang first-person view drone. May tsansa na agad mapatay ng drone ang sundalo. Sa frostbite, kailangan niyang panoorin na nabubulok ang kamay at paa niya at wala siyang magawa. Nagsisimula ito sa frostnip, kung saan ayon sa United States Army, ang balat ng sundalo ay nagiging maputi at parang wax, matigas at parang goma ang balat kapag hinawakan. Sa puntong ito, may pag-asa pa ang sundalo dahil malambot pa ang ilalim. Maaaring makaligtas sila sa sitwasyong dulot ni Putin na may kaunting pinsala lang. Habang tumatagal at di pa sila pinapapunta sa Pokrovsk, nakikita ng mga sundalo na ang frostnip ay nagiging frostbite. Nagsisimula ng manhid at mamaga ang kanilang balat. Sa mga bihirang pagkakataon na makatagpo ang sundalo ng pinagmumulan ng init, nagmamadali silang lumapit dito. Ngunit natutuklasan nilang ang nagyelo nilang balat ay natutunaw ng napakabilis kaya ito'y namumula at sobrang masakit. Kung binigyan lang ng 10 araw ang sundalo para makabawi, babalik sana sa dati ang balat nila. Pero agad silang pinapabalik sa lamig kaya bumabalik ang frostbite. Ngayon, ang dating simpleng kagat ng lamig ay naging mas malala na. Hindi lang balat ang nagyayelo sa frostbite, pati kalamnan at buto sa ilalim nito. Pinapanood ng sundalo habang nagbabago ang balat nila. Nagiging pula, pagkatapos ay abo-asul na may nakakatakot na paltos at sa huli ay asul-itim. Kailangang putulin ang bahagi ng katawan. At sabi ng may-ari ng military telegram channel, walang paglikas na magaganap. Ang mga sundalong Ruso na tinamaan ng frostbite ay pinuputulan ng bahagi ng katawan at ipinapadala sa Pokrovsk para mamatay. Maliban na lang kung mamatay sila agad sa trinsera. Para sa mga sundalo ni Putin, ito ay isang halimbawa na kahit magbago man ang mga bagay, nananatili pa rin silang pareho. Noong Marso 2022, isang buwan matapos magsimula ang digmaan, iniulat ng iPaper na may frostbite na ang mga sundalong Ruso. Dati, pinipilit ng mga nagyayelong sundalo na buhatin ang bangkay ng kasama habang winawasak sila ng depensa ng Ukraine. Ngayon, iniiwan na lang ng Russia ang kanilang mga patay na sundalo bilang mga nagyayelong monumento ng pagkakamali ni Putin. Nariyan pa rin ang frostbite. Ayon sa iPaper, may isa pang buwang titiisin ng puwersa ng Russia ang bangungot bago makaligtas sa lamig. Magandang balita ito, kahit paano, sa pagkawala ng lamig. Mas mainit ang mga sundalo habang nagmamartsa patungong kamatayan sa Pokrovsk. Sa ilang sandali, ibabahagi namin ang pangalawang malaking reklamo na kumakalat sa harapan ng Russia habang hinihintay ng mga sundalo ni Putin ang kanilang hindi maiiwasang kapalaran sa madugong labanan sa Pokrovsk. Pero bago natin gawin iyon, pinapanood mo ang The Military Show. Kung di ka pa subscribe, ngayon ang tamang panahon. Balik tayo sa hindi pinangalanang miyembro at kanilang Telegram channel. May iba pa silang sasabihin tungkol sa mga problema ng tauhan ni Putin sa Pokrovsk. Kumakalat ang kakulangan ng body armor sa Russia, kaya napipilitang pumasok ang mga sundalo sa Pokrovsk nang walang proteksyon laban sa bala. Noon, may tsansa silang mabuhay kapag nakaharap ang puwersa ng Ukraine. Tama ka, hindi rin gaanong nakakatulong ang body armor laban sa mga drone ng Ukraine. Ngunit ipinapakita ng kakulangan ng armor ang malawakang kakulangan ng pangunahing kagamitan.
Isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming assault forces ng Rusya ang napupulbos sa direksyon ng Pokrovsk. Katulad ng frostbite, naranasan na ito noon ng militar ng Rusya. Noong Nobyembre, iniulat ng Telegraph na ang mga tropa ni Putin sa Liman Front ay ipinapadala sa mga pagsalakay na kadalasan ay walang body armor o helmet. Tulad ng Bukrovsk, ang Liman ay isang lungsod sa rehiyon ng Donetsk na sinusubukang sakupin ni Putin. At gayon din, tulad ng Bukrovsk, naging patibong ng kamatayan ito sa mga sundalo ng Russia dahil sa depensa ng Ukraine at kuripot ni Putin. Simple ang lohika ng Kremlin. Bakit bibigyan ng body armor at helmet ang sundalo kung babagsakan din sila ng drone? Sa baluktot na paraan, may sense ito. Pero walang ginhawa iyon sa mga mananakop ng Pokrovsk na ipinapadala sa mga salakay na halos walang proteksyon. Kahit sa pinakapangunahing psikolohiya, mararamdaman ng mga sundalo na parang hubad at lantad sila kapag narinig nila ang ugong ng mga drone, tulad noong pagsalakay ng Russia sa Bukrovsk. Takot lang ang mararamdaman nila habang papalapit ang hindi maiiwasan. Kung papala rin, maaaring makakuha ng baluti ang mga sundalo ng Russia sa Pokrovsk axis mula sa ibang lugar. Matagal na itong ginagawa ng mga tauhan ni Putin sa digmaan. At simula Oktubre 2022, binibigyan na ng peking body armor ang mga bagong sundalo ng Russia. Sa pinakamababa, sinusubukan pa ng Russia noon na magkunwaring nagmamalasakit sila sa kanilang mga sundalo. Marami ng ulat na bumibili ng bota at body armor para sa mga sundalo ang mga tao sa sariling bayan. Nakakabahala na pinapayagan ng Kremlin ang mga taong gipit na maghanap ng ibang paraan para pondohan ang digmaang sinimulan ni Putin. At narito na ang huling reklamo na binigyang diin ng miyembro ng Ukranya. Alam ng mga Rusong puwersa na marami sa kanila ang namamatay at nababahala sila. Mukhang naging estratehiya na ito ng pamunuan kaysa ituring na problema. Madalas ireklamo ng mga Ruso ang kanilang pagkalugi. Ayon sa huling ulat ng isang Ruso, 7 na lang ang buhay mula sa 40 sa kanilang grupo. Ayon sa kasapi ng serbisyo sa Telegram, posibleng tinutukoy niya ang nasabat na sundalong Ruso na nagbigay ng impormasyon sa Ukraine. Ang nakikita natin dito ay ang pagkawala ng mahigit 3/4 ng buong unit. Lahat dahil sa madugong labanan sa Pokrovsk. At marami pang iba na galing doon. Mas marami pa talaga. Noong Oktubre, isinulat ni David Axe sa kanyang Trench Arc na column na umabot na sa nakakagulat na 100,000 sundalo ang nawala sa panig ng Russia hanggang sa puntong iyon ng 2025 sa kanilang pagtatangkang sakupin ang Pokrovsk. Masama na ang kalagayan ng puwersa ni Putin at lumalala pa dahil sa taglamig. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, nawalan na ang Russia ng mahigit 70,000 sundalo sa buong linya ng labanan sa huling 3 buwan ng 2025. Hindi lahat ng sundalo ay nawala sa Pokrovsk axis, pero ito ang pangunahing focus ngayon ni Putin. Malamang karamihan sa 70,000 ay dumaan sa Pokrovsk na tinaguri ang meat grinder. Hindi rin gumanda ang kalagayan ng Russia noong Enero dahil pumatay ang mga drone ng Ukraine ng mahigit 3,000 at 1,000 sa unang buwan ng 2026. Narito ang dalawang rasyo na nagpapaliwanag kung bakit kinatatakutan ngayon ng maraming sundalong Ruso ang Bukrovsk. Ibinunyag ni Colonel Vladimir Polovoy, pinuno ng komunikasyon ng ika-7 Airborne Rapid Response Corps ng Ukraine, ang unang rasyo na ito. Habang nagsasalita sa isang panayam sa Obuzuwa, tinalakay ni Polovoy ang kalamangan ng Russia sa bilang ng tao sa Pokrovsk at sinabi niyang ito ay nagre-resulta sa isang pag-uugali na tila nagmumula sa Kremlin na ang mga sundalo ng Russia ay parang itinatapon lang. Makikita ito sa rasyo ng medical na pagkawala at hindi na mababawi. Ang kalaban ay may 130 sugatan. Bawat 100 patay samantalang tayo ay may 500 hanggang 600 sugatan kada 100 patay. Maraming sundalong Ruso ang namamatay dahil sa drone, frostbite, at iba pang armas ng Ukraine sa Bukrovsk. Yung mga iba ay iniiwan lang kapag nasugatan. Pero sa Ukraine, inilikas at ginamot ang mga sugatan. Ang isang sundalong ginamot ay maaring gumaling. At ang gumaling na sundalo ay maaring bumalik sa labanan kapag tamang panahon na. Mas interesante ang ikalawang ratio. Ayon sa kasapi ng serbisyong nagpapatakbo ng military telegram channel. Sabi nila kahit 1 sa 10 ang pagkalugi. Ang ratio ng tauhan ay 1 sa 5 hanggang 6. Kaya kung may 10 tayong sundalo, 6 na po sila.
Maaring di maganda ang ratio para sa Ukraine, pero ipinapakita nito ang laki ng agwat sa manpower. Ngunit nagsisimula ng lumiit ang pagitan ng Ukraine at Russia sa Pokrovsk. At lahat ng ito ay dahil sa mga insidenteng katulad ng nakita natin noong ika-9 ng Pebrero. Paano natin ito nalalaman? Noong huling Oktubre, sinabi ni Zelensky na mas marami ang puwersa ng Russia kaysa tropa ng Ukraine sa Pokrovsk, 8-1 ang rasyo. Noong panahong iyon, nagpadala ang Russia ng humigit kumulang 170,000 sundalo sa Pokrovsk, na nangangahulugang may kaunti lang sa 21,000 tagapagtanggol ang Ukraine. Tingnan ang ratio. Papasok ang taglamig sa labanan para sa Pokrovsk. May 8-1 na kalamangan ang Russia. Ngayon, ayon sa Military Telegram Channel, 6-1 na lang ang ratio. Hindi tiyak ang bilang ng mga sundalong nawala sa Ukraine sa pagtatanggol sa Pokrovsk nitong mga buwan, kaya mahirap tukuyin ang nalugi sa Russia. Kung ipagpalagay na walang nawala sa Ukraine, ito ang resulta. Nasa 127,500 ang pinakamataas na bilang ng mga sundalong Ruso na natira sa Pokrovsk. Yan ay mahigit 44,000 na mga mananakop na Ruso ang namatay sa Pokrovsk lamang sa nakalipas na 3 buwan. Ito ang pinakamagandang senaryo para sa Rusya. Mababawasan ang tagapagtanggol ng Ukraine, kaya mas kaunti ang puwersa ng Rusya sa Pokrovsk. Halimbawa, kung ipagpapalagay natin na nawalan ang Ukraine ng 5,000 sundalo sa nakalipas na 3 buwan, may natitira pang humigit kumulang 16,000 tagapagtanggol. I-multiply mo ng 6 ayon sa rasyo ng Military Telegram Channel at ang natitira ay 76,000 Ruso sa Pokrovsk. O, sa ibang salita, 74,000 sundalong Ruso ang namatay, pinag-aawayan pa. Malinaw na kamatayan ang naghihintay sa maraming sundalo ni Putin kapag ipinadala sila sa labanan sa Pokrovsk. Pero sa anumang paraan, lalala pa ito. Kung sakaling masakop ng Rusya ang Pokrovsk, posible ito dahil handang magpadala ng mga sundalo si Putin sa Pokrovsk ng paulit-ulit. Kapag bumagsak ang lungsod, walang ginhawa o paggising mula sa bangungot para sa mga sundalong Rusya. Pag nasakop ang Pokrovsk, uutusan silang sumugod at agad mararanasan ang panibagong impyerno. Kaya para kay Polovoy, ang naranasan nila sa Pokrovsk ay parang picnic lang. Sa Pokrovsk, Mayonrad at lagpas pa, may bagong tuloy-tuloy na depensa. Matitibay na anti-tank na hukay, dragon's teeth, barbed wire, razor wire, at mga minahan, ayon sa kanya. Ikinuwento niya ang karanasan ng mga sundalong Ruso na naipit sa hukay, tulad ng sa lampas ng Pokrovsk. Sa loob ng 2 araw, nabilang niya ang humigit kumulang 50 bangkay ng mga Ruso. Kaya sa mga masisikip na lugar na ito, kung saan sinusubukan nilang pumasok, doon namin kinokonsentra ang aming putok, ang aming pagsisikap at ang aming mga mina. Literal naming winawasak ang kalaban sa bawat hakbang ng kanilang pag-usad. Tinutukoy ni Polovoy ang malalaking depensa ng Ukraine sa pagitan ng Pokrovsk at Kuta. Ang sinturon ng mga lungsod sa Donetsk ay kailangang mapabagsak ng Russia para makuha ang Donetsk Oblast. Ayon kay Polovoy, 3 taon pang impyerno ang haharapin ng mga puwersang Ruso matapos ang naranasang bangungot sa Pokrovsk. Pokrovsk, walang madugong labanan kumpara sa haharapin ng Russia para sa layunin ni Putin na sakupin ang Donetsk. Para sa mga sundalo ng Russia, parang bangungot na sinusundan ang kanilang panaginip. Hindi nila alam kung gaano palalala kung bumagsak ang Pokrovsk. Susunod nilang gagawin ay magmarcha sa mas malaking kill zone na mas delikado at mas mabagsik kaysa sa alinmang nakita nila sa lungsod. Ang estratehiyang depensibo ng Ukraine ay dinisenyo para pahinain ang mga puwersa ng Russia at napakahusay ng pagkakagawa nila rito. Ito ang kill zone defense. Pinapabayaran ng Russia ng malaking dugo bawat bahagi ng Ukraine na makuha nila. Pinaliit, epektibo, at nakabatay sa mga drone, tinatapos ng estratehiyang ito ang Russia. At maaari mong malaman pa ang tungkol dito sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para hindi ka makaligta sa susunod na palabas. Maraming salamat sa panonood.